Aquarius, hello. Ito na yung reading mo for the month of April. Sorry sa delay, Aquarius, kasi ako may mga inasikasong importante regarding health. Pero huwag kang mag-alala, itong reading naman natin na ito ay timeless kahit lumipas pa ang month ng April. So, alamin lang natin, Aquarius, ano ba itong mga mensahe. Mga pwede mangyari. Mga dapat mong malaman ngayong month ng April. Maraming salamat po at na-reach na ng ating FB page ang 100k followers. Hindi po yan magiging posible kung hindi sa pag-follow ninyo, pagpatuloy na pagsubaybay, pagsuporta. So maraming salamat po. Grateful. At big shout out kay Miss Yoli Soliman from California, USA kasi palagi siyang nagsisend ng stars. So siya yung aking top star sender sa ngayon. Thank you rin sa mga nagpapadala ng super thanks at saka sa ibang nagpapadala ng stars aside from Miss Yoli. At pati na rin yung mga nag-avail ng membership, subscription, pati na rin yung mga nag-avail ng private readings natin. Para sa mga interesado sa private reading ko guys, tignan nyo na rin yung mga nakasulat sa description below. At mag-iingat po kayo, marami pong impostor na nagpapanggap na ako. No, marami na sila, kaya make sure na pina-follow ninyo yung aking legit na page. Malalaman nyo guys kung sino yung impostor kasi yun yung mag-a-add friends sa inyo or magpa-private message, no? Hindi po ako yun. Basta may ganun, o ha, alam na ha. So, kayong magpaano dun, magpacharot sa mga ganun. Tignan na natin, Aquarius. Your overall energy is the 9 of Cups. Ang iyong advantage or blessing is the 4 of Wands. Challenge mo is Druid of Cups. What's next or what's in store for you in the near future? You have 10 of Swords. And then your possible outcome for this month is the Hierophant. At the bottom of the deck, you have 5 of Swords. Tignan din natin yung love life mo, of course, Aquarius. This could be your energy ni person. Bahala na kayong mag-connect kasi hindi naman po ako psychic, hindi ko alam yung love story ninyo. At mga additional cards pa para sa mga iba pang paparating sa iyo, Aquarius. Meron kang dog far away, bird flying, and hammock. Para sa iyong mga closing messages, uhugot tayong dalawa dito sa ating Monology Oracle cards. Okay, for the signs na napipick up ng cards, pwedeng ito ay may kaugnayan sa iyong current sabi ko ng current relationship. Pwedeng may kaugnayan ito sa iyong current situation or sa mga paparating. Pwede rin namang wala, okay? So, you have your Sagittarius energy, meron ding Libra, you have also water signs. Yes, strong energy ng water signs. You also have Taurus energy or Aries, Leo, Sagittarius. Okay, umpisahan na natin, no? So, overall energy mo, wow, 9 of Cups, Aquarius. Fulfillment or wish come true para sa iyo ito ngayong April. Kaya kung ano man yung gagawin mo or ine-expect mo ngayong April, for sure, may makukuha at makukuha ka. May mangyayari at mangyayari, may matutupad or matutupad ngayong April para sa iyo. Yun lang yun. This is something na malapit sa puso mo. This is something na pwedeng yun na lang yung kulang sa iyo. And makukuha mo yan this April. Of course, hindi po lahat makaka-relate dito. Hindi lahat mangyayari sa inyo to. Siguro yung mga ilan-ilan makaka-relate, yung iba hindi. You need to understand that this is just a general reading, meaning hindi ito sukat na sukat 100% sa iyong energy or sa bawat isa sa inyo. Okay?
So, yan. This is a wish come true for you. You will be happy, complete, ano pa, fulfilled. Okay, when it comes to yung advantage card or blessing card mo, you have the Four of Wands, kaya lang it's in reversed position. So, I can sense na whatever conflict yung mararanasan mo this April, mare-resolve. To be specific, pwedeng ito ay related sa, family or marriage. Kung ano man itong kawalan ng stability na naranasan mo in the recent past, or kung kailan man, no, or in the present time, mareresolve yan eh. Manunumbalik yung stability rito. Yun na yung nakikita ko. Basta anumang problem, conflict na meron. In family, in your career, sa kabuhayan mo, mareresolve at mareresolve. Yun yung pinaka-blessing mo. Okay, manunumbalik yung balance, manunumbalik yung stability, yung support, kung nawalan man ng support. Anumang mga aberya, gusot, no, sa bahay, sa marriage, sa pamilya, ito ay maayos. Or kung meron man kayong something na gusto ninyong ma-achieve for your family, no, nakikita ko yun yung makukuha ninyo, no? And this resonates with the overall card or the overall energy, which is the Nine of Cups na binabanggit ko kanina. Okay. When it comes to naman challenge na ma-encounter mo this month, this is someone who is, if this is a person that we're talking about here, this is a person na napaka-insecure niya. It could be you or someone na nandito sa sitwasyon mo ngayong April, ha? Pwedeng ikaw, pwedeng kung sino man tong nakaka-deal mo. Pwedeng water sign. Okay. Nitong tao na to eh. Napaka-dependent niya, napaka-clingy niya. So, in short, hindi niya kaya ng walang katuwang. No? Pwedeng immature din or masyadong selosa, masyadong emotional. Ewan ko ha, pero parang yun yung mga napipick up ko energy kung tao to. If this is about love or career or finances, exhaustion. Alam mo yun? Yung relasyon na suffocate or nakakapagod na, whether ikaw yung makakaramdam nito o yung person mo. Pagdating sa trabaho, ganun din, parang you're no longer inspired din sa ginagawa mo o sa trabaho mo. Parang ganun. Yung nafe-feel mo na nawawalan ka na ng gana. Oo. Or basta, if this is a person nga, sabi ko, someone who is overly sensitive or emotional or clingy. Pagdating sa pera, masyado kang generous. Meron ding energy dito ng, binubuhos mo sa iba. Kung ano man yung ibinubuhos mo dito, it could be time, energy, resources, pera, love. Pero pagdating sa sarili mo, ikaw naman yung nade-deplete. Yung mga needs mo naman yung isinasantabi mo, na papabayaan mo. So, yan. Yan yung pinaka-challenge mo. And when it comes to, in the near future, what's in store for you, mga next na paparating, malapit na, Ten of Swords reversed, this could indicate, recovery, rebuilding. Whatever itong nawalan ng ito nga yung sinasabi ko.
whatever yung nagkaroon ng problem dito with the Four of Wands, yun yung mare-resolve eh. Hindi yun din naman yung binabanggit ko dun kanina. So, para sa mga nagkaroon ng alitan, problema sa connections ninyo, maparomantic man yung family, whatever, sa work, nakikita ko na this situation is, salvageable pa. Ibig sabihin, pwede pang, ma-repair, ma-rebuild, magawa ng paraan, manumbalik, mag-regenerate. Hindi man siguro totally maibalik sa dati, pero alam mo yung nakakabangon uli. Okay, so, whether financial ito or ibang sitwasyon, depende kasi kung saan ito tumutugma sa inyo. Pero ang nakikita ko lang dito is rebuilding, regeneration ng kung ano man yung mga, let's say, akala mo totally nagiba na, wala nang pag-asa. No? Merong chance na ma-revive. No? So, yun lang yun. And the worst part is over. Yung mga mahihirap na part, yung masasakit na part, you've already recovered. Kaya nga ikaw ay nagre-replenish na, nagre-regenerate na, yun yung mga paparating sa'yo. Okay? And then yung pinaka-outcome mo is a Hierophant. This pertains to marriage. For some of you, baka yung iba papasok na kayo sa pagpapakasal. Or this is, for me, this is something also na related sa iyong spiritual leveling up or enlightenment. Merong malaking lesson na matututunan this month. You will gain wisdom with the Hierophant card. Para sa akin, ito ay basbas. Permiso. Kaya kung meron kayong mga hinihiling na ganon, magagrant. Ano mang ayan, approval, anything na may kinalaman dun sa parang bibigyan ka na ng blessing. Halimbawa, balak mo na magpakasal o binibigyan ka na ng blessing ng both parties, families na, o sige, pinapayagan na kayo magpakasal, ganyan-ganyan, etc., etc. Pero not only limited sa marriage, sa pagpapakasal. Sabi ko nga, pwedeng ibang bagay. No, na dati, alam mo yun na hihingin mo yung permiso o blessing at yun na ipagkakaloob sa'yo. So, nakikita ko magiging outcome ng April mo, Aquarius, is wish granted, access or permission granted, success also, at yun na nga yung something na magbibigay sa iyo ng aral or leksyon. When it comes to your love life, this could be your energy or your person's energy. Bahala na po kayong mag-connect kasi hindi man po ako psychic, hindi ko alam ang love story ninyo. Merong mapapana ni Cupido rito para sa mga walang jowa dyan, or kung nagkaroon man na kayong jowa in the past, or wala pa since birth. Meron lang ditong mai-inlove may tatamaan. Merong mamimit, or may bagong person. Merong surprise, something na hindi mo ina-expect, but it is positive energy para sa akin. Oo. Meron ditong invitation or proposal para sa iba sa inyo. Basta, love is coming. Kung wala kayong love sa buhay ninyo nung March, o ngayon, possibly hahabol ito this April. Okay? Ayan, may new face. Sabi ko nga, may rekindling para sa iba dito. So, pwedeng may pagkakabalikan, may maaayos uli, panibagong chapter na uli ng love life ninyo, nagsisimula uli, no? May ganong energy, may magre-renew ng vows o commitment sa isa't isa. Merong iba na dadaan sa pagbabago yung relationship ninyo. Andyan yung growth, which is the Hierophant, yung nga sinasabi ko, leveling up, no?
Pwede ring may mga pagbabago ng isip dito or decision. Okay? Ano pa yung mga iba pang paparating sa'yo? Someone is thinking of you, probably a friend from far away, pwedeng nasa abroad or pwedeng magkalayo kayo kahit naman hindi abroad. Basta. Whether this is a friend, loved one, kung sino man to, LDR, someone is thinking of you. This April or possible na magparamdam sa'yo. Bird flying, ito ay mensahe, balita. Hindi ko lang masabi kung positive or negative, basta meron. May pag-angat, may paglipad. So, pwedeng iba sa inyo dito may improvement sa sitwasyon ninyo, sa position ninyo. Yung iba, pwedeng may travel. Iba, paglipat, no? Kasi may, may pag-angat When it comes to bakasyon naman, ayan. Kung gusto mong makapagbakasyon, Aquarius, ayan na yung time. Yung April. O pwedeng literal na bakasyon na magbabakasyon ka sa probinsya o saan mo man gusto. Ito ay taking a break physically or mentally, pwede rin naman. Kung hindi naman to literal na bakasyon. O baka iba, kapag paalam na kayo, may leave kayo, basta. Meron ditong pagpapahinga ng katawan, ng isip. Hindi lang siya yung literal na bakasyon. Sa bottom ng deck mo pala, nakakalimutan ko, 5 of Swords. 5 of Swords, it could be victory or defeat Depende na lang kung ikaw yung victorious dito or hindi. Kasi dalawang sides meron ng 5 of Swords. But based dito sa iyong baraha, I can sense na ito ay victory card. Kasi nga, ang ganda ng mga energies mo. Okay? Yun ang pakiramdam ko Pero I could be wrong. At mukhang meron kang swerte. Sabi dito, New Moon in Sagittarius, luck is on your side. So, if ever na may mga gusto kang pakikipagsapalaran na gagawin, siguro naman, andun yung swerte na pwede mong i-take advantage. So, kung ano man yung mga pinaplano mo. Okay? Magiging maganda yung mga bagay-bagay para sa'yo. At for your last card para sa closing messages, a new romantic cycle begins. What did I say kanina with the Cupid's arrow? Diba? Have faith, love is coming. May panibagong cycle definitely. Ito, new phase, binabanggit din dito yan sa Phoenix card mo. So, ayan, wagi pagdating sa iyong love life. So, yan lamang yung mga na-pick up ko lahat dito sa iyong April reading, Aquarius. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.